mapagpalang buhay sa ating lahat. Tayo po'y darako sa ministeryo ng mensahe ng buhay. Ang Biblia, mga kapatid, ay nagsasabi ng clear salvation through Jesus Christ. Sinasabi po ng Biblia yung maliwanag na kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Magiging malabo ang kaligtasan natin without Jesus Christ. According to John chapter 14 verse 6, in Tagalog, ang sabi po ng Biblia, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me." Ang aklat ng Gawa kapitulo 4 talatang 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So mga kapatid, napakalinaw ang teaching about clear salvation, na kung saan nakasentro ang mensahe through Jesus Christ, atoning sacrifice. So andun po yung atoning sacrifice offers a free gift of eternal life to all who believe, repent, and confess Jesus as Lord. So this salvation is by grace through faith, not by works, and it delivers people from the penalty of sin, offers them new life, and leads to a transformed life of holiness and service to God. Kaya hindi maaring hindi magbago ang ating buhay. Hindi maaring hindi natin mapaglingkuran ang Diyos. Kaya ang tunay na ligtas, mga kapatid, ay hindi maaring hindi siya mamuhay sa kalooban ng Diyos at gagawin din niyang paglingkuran ang Diyos. So paano naging clear ang salvation natin? Papaano, mga kapatid? Yung salitang soter sa Greek, may tatlong ipinahihiwatig. Una, Savior. Pangalawa, Deliverer or Preserver. So napakapalad natin dahil ngayon pa lang meron na tayong assurance of salvation. Tatlong bagay ang gusto kong diinan sa araw na ito. Una po, God's initiative. God's initiative. God is the one who initiates salvation by sending His Son. Ang sabi po ng John chapter 3, verse 16, mga kapatid, napakalinaw ang sinabi ni Apostol Juan. Ang sabi po niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So God's initiative na kung saan sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya mapalad tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan. Pangalawa, the cost of salvation. May halaga ang kaligtasan. Bakit po?
sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Jesus died for our sins and rose again, an act of atonement that redeem us from our sinful state. Kaya ang highlight ng ating pong kaligtasan through Jesus Christ. Okay, pangatlo at panghuli, the pre-gift. The pre-gift. It is a pre-gift. Malayang ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang ibig ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at huwag mapahamak. Salvation is a free gift, not something earned through good deeds or work. So free gift, pinamalayang ipinagkakaloob ng Panginoong Kristo. So sa soteriology, ang pinaka-focus ng soteriology, focus on God's salvation through Jesus Christ. Kaya sa soteriology, pinagpopokusan ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Kaya ayaw ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay mapahamak. In-encourage ko po ang bawat isa sa atin, tanggapin natin ang pagliligtas na inaalok sa atin ng Panginoon. Kung titsuriin natin, napakapalad natin dahil ikaw sana ang hindi ka naman pwedeng ipako sa cross. Pero through Jesus Christ, sa pamagitan ng Panginoong Kristo, nagkaroon ng kabuluhan ng ating buhay. Kaya ito ay free gift, tanggapin mo ng walang bayad. Kung ikaw hindi ka pa nakakasiguro ng iyong kaligtasan, it's time to receive the Lord Jesus Christ. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So nais ko pong manalangin sa lahat ng makakapanood ng bidyong ito. Papanalangin ko po kayo, at kung hindi pa kayo nakatitiyak ng inyong kaligtasan, magkakaroon ng linaw yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na nagsabi, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang sabi po ng John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So, it's time na po, ito na yung panahon, hindi na bukas, it's time na ibukas natin ang ating puso at tanggapin ang pagliligtas at paghahari ng Panginoon sa ating buhay. So tayo po'y manalangin, Panginoon, sa lahat po na makakapanood ng bidyong ito. Hayaan niyo po na sa pagbubukas nila ng kanilang puso, buhay, magsimula sa oras na ito, tatanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Na sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Ikaw po yung Messiah from the Old Testament na sa aklat po ng Bagong Tipan, nagkaroon po ng katuparan. You are the Savior of humanity. Kaya tanggapin nyo, Panginoon, ang mga nagbubukas ng kanilang puso at buhay sa pagliligtas na nais nyo po sa kanilang buhay. Tanggapin nyo po ang panalangin ng bawat isa. Kaya ngayon, maghari ka sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so mga kapatid, salamat po sa inyong pagsuporta sa ministeryo na Mensahe ng Buhay. God bless at purihin ang Panginoon sa inyong buhay.